January 2026 na. Magkano na nga ba ngayon ang mga Honda Big Bikes? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Honda CB650R, isa po itong classic big bike. Kaya talagang napakalupit ng kanyang body and design. Mayroon naman po itong rounded shape na headlight, LED na po yan, at mayroon pa po siya dyang rounded shape na split na daytime running light. Dito naman po located sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals, naka-pop up po siya. At equip po ito ng inverted telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. At gumagamit po ito ng dual rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. Ito naman pong kanyang cast wheel is matte brown color na wide design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-17. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 15.4 liters at mayroon po siyang fuel consumption na 20.9 km per liter. At mayroon po itong 6-speed manual transmission at napakaganda rin po nito pong kanyang upuan. Mayroon po siyang belt dito sa gitna, ang ganda rin po ng pagkakatahi kaya masasabi natin na matibay. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ang Honda CB ay mayroon po itong 649 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled, 4-stroke, 16-valve, dual overhead cam, inline 4-cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 69.7 kW at 12,000 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 63 Nm at 9,500 RPM. At ang seat height naman po ng motor na ito ay may taas na 810 mm, may ground clearance na 148 mm, at mayroon po itong kabuuang bigat na 203 kilograms. Pahaba naman po ang shape nito pong kanyang taillight at dito naman po located dito pong kanyang mga LED na nakapop up na mga turn signals. At gumagamit po pala ito ng monoshock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. At ang kagandahan niyan, ito po ay adjustable. At ang cute din po, almost hide po ito pong kanyang single exhaust. At gumagamit po ito ng diecast para po rito sa kanyang swing arm. At ito po ay mayroong single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Matte brown color naman po ito pong kanyang cast wheel na brown color. At ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 180 by 55-17. At ang presyo po ng Honda CB650R ay nagkakahalaga po ito ng 524,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 194,624 pesos. Honda CL500. Mayroon po itong rounded shape na headlight design. Gumagamit din po ito ng 4 projector lights. At bilog din po ito pong kanyang mga nakapop up na mga turn signals. At gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork dito sa harapan. At nagkaroon po siya dyan ng rubber boots. Mayroon naman po itong single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. At ito po ay naka-cast wheel. At itong kanyang gulong ay naka-dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-19. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 12.2 liters. At mayroon naman po siyang fuel consumption na 27.1 km per liter. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. Ang astig din po nito pong kanyang upuan, matte black color naman po itong kanyang seat cover at nagkaroon po siya rito ng belt sa bandang gitna. At ang Honda CL ay mayroon po itong 471 cubic centimeter engine displacement, naka-liquid cooled dual overhead cam, 4-stroke 4-valve 2-cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 33.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 43.3 Nm at 6,000 RPM. At ang seat height naman po ng motor na ito ay mayroong taas na 790 mm, may ground clearance na 155 mm, at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 190 kg. Oblong naman po ito pong shape ng kanyang tail light at rounded shape naman po ito pong kanyang mga turn signals. At ito po ay equipped with dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang kanyang swing arm is tubular po siya na metal, black color. Ang kanyang cast wheel is white type po na black color. At ito pong kanyang gulong is naka dual purpose pattern tires.
At ang mga sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 150 by 70/17. Naka single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. At napakaastig naman po ng dating nito pong kanyang dual exhaust. At ang presyo po ng Honda CL500 ay nagkakahalaga po ito ng 409,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 153,345 pesos. Honda NX500. Napakaastig po nito pong kanyang headlight design. Dito naman po located dito pong kanyang mga LED na turn signals. At mayroon naman po itong clear color na visor. At ito po ay equipped with inverted telescopic fork, glossy black color, naka dual rotor disc brake na flower design at equipped na po ito ng dual channel ABS. At ang kanya pong gulong rito sa harapan ay naka dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80/19. Naka fully digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition at equipped na po yan ng HISS. At ito po ay naka naked handlebar. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 17.7 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 29.9 km per liter. At ito po ay naka 6-speed manual transmission. Mahaba po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. Metallic black naman po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. At ang Honda NX ay meron po itong 471 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka-liquid cooled, 4-stroke, dual overhead cam, parallel twin engine. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 37.1 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 44.7 Nm at 6,600 RPM. At ang seat height po ng motor na ito ay may taas na 834 mm, may ground clearance na 181 mm, at may bigat naman po itong 196 kg. At pahaba po ang hugis nito pong kanyang LED na taillight. At nandirito naman po located dito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay naka single rotor disc brake with single pot caliper para sa kanyang rear braking system. Ang kanyang cast wheel is matte black color na Y design. At ito po ay naka dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60/17. At ito po ay mayroong dual exhaust. At equipped naman po ang kanyang suspension dito sa likuran ng monoshock absorber. At ang presyo po ng Honda NX500 ay nagkakahalaga po ito ng 409,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 153,345 pesos. Honda African Twin DCT, grabe. Meron po itong napakaangas na headlight design. Dito po sa bandang itaas, located dito pong kanyang mga LED na turn signals. At mayroon naman po itong clear na windshield. At ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork, gold color. At mayroon naman po itong dual rotor disc brake na naka-flower design. Equipped na rin po ito ng dual channel ABS. At ito po pala ay naka-spokes rim set. At ang kulay po nito is gold color. Nakaterno po yan dito po sa kanyang USD telescopic fork. At ito naman pong kanyang gulong ay mayroon po itong dual purpose pattern tires dahil ito nga po ay adventure touring bike. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 90/21. Naka-dual meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay equipped with HISS. Naka-naked handlebar at ang kagandahan niyan ay mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 24.8 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 20.5 km per liter. Naka-two-tone color combination po ito pong kanyang seat cover at ito pong kanyang integrated na grab bar ay converted na po siya as rear carrier. At ang Honda African Twin DCT ay mayroon po itong 1,083 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka-liquid cooled overhead cam, 4-stroke with 8 valve, parallel twin with 270 crank and unicam. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 75 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 112 Nm at 5,500 RPM. At mayroon naman po itong seat height na 820mm to 840mm dahil nga po ito ay adjustable. Pwede po siyang high and low seat. At mayroon naman po itong ground clearance na 220mm. At ang bigat po ng motorcycle na ito ay may kabuuang 253 kg. Ang cute din po nito pong kanyang LED na tail light. Naka single rotor disc brake, naka spokes rim set,
at naka-dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 150 by 70-18. At very sporty looks naman po ang dating nito pong kanyang dual exhaust. At ang kagandahan po ng African Twin na ito ay naka-dual clutch transmission. So pwede po siyang automatic at pwede naman po siyang manual. At ang kagandahan niyan ay equip na rin po ito ng cruise control. Naka-diecast na silver color ito pong kanyang swing arm at ito po ay equipped with monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At meron po tayong makikitang susian dito na kung saan ay pwede po nating buksan ito pong upper part nitong kanyang upuan. At ang presyo po ng Honda African Twin DCT ay nagkakahalaga po ito ng 1,170,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 426,505 pesos. Honda Transalp XL750. Mayroon po itong maangas na headlight design, mayroon po itong clear visor, at dito naman po located ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay equipped with inverted telescopic fork. Mayroon po itong dual rotor disc brake na naka-flower design. At ito pong version na to ay naka-spokes rim set dahil nga ito po ay isang adventure touring bike. At ito naman po ay naka-dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 90-21. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at equipped na po ito ng HISS. At ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong 16.9 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 23.5 km per liter. Malapad po itong kanyang upuan at malambot. Black color naman po itong kanyang seat cover. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar ay converted na po siya as rear carrier. At ang Honda Transalp ay mayroon po itong 755 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled overhead cam 4-stroke with 8 valve, parallel twin with 270 crack and unicam. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 67.5 kW at 9,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 74.6 Nm at 7,250 RPM. Naka-LED na po ito pong kanyang taillight at dito naman po located itong kanyang mga LED na mga turn signals. At ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design at ito po ay naka-spokes rim set. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 150 by 70-18. At very sporty looks din po ito pong kanyang dual exhaust. At mayroon po itong 6-speed manual transmission. Diecast naman po ito pong kanyang swing arm at mayroon pong susian dito sa bandang itaas. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang presyo po ng Honda Transalp XL750 ay nagkakahalaga po ito ng 598,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 221,186 pesos. Honda Goldwing, ang pinaka-top of the line at pinakamalupit at pinaka-astig na maxi scooter. Grabe po, napaka-forma po nito pong kanyang headlight design. At dito po sa kanyang windshield, dito na po naka-install dito pong kanyang mga turn signals. Napaka-astig talaga at napakalapad at mataas po ito pong kanyang clear na windshield. At dito po sa bandang ibaba, mayroon na din po pala siya ritong built-in na fog light. At ito pong kanyang front suspension ay equipped with diecast na matte black color at mayroon na rin po siyang naka-installed na light reflector. At ito po ay naka-dual rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. At ito po ay naka-cast-wheel na parang kalesa type. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-18. Combination po pala ng analog at digital. Ito pong kanyang meter panel display. May built-in na mga speakers, naka-keyless ang kanyang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At kung dysfunction naman ang pag-uusapan, mayroon po tayong heated grip na kung saan ay umiinit po ito pong ating hawakan. At mayroon din po tayo ritong heated seat na kung saan ito pong ating driver seat ay pwede po nating painitin. Ganon din po ito pong ating back rider seat. Nandito naman po yung kanyang switch button. Bukod po dyan ay meron na po siyang cruise control at meron na din po siyang built-in na airbag. At ito po palang clear windshield ay electronic adjustable po ito at nandirito naman po ito pong kanyang handbrake. At isa sa mga nagustuhan ko rito ay napakaastig po nito pong kanyang upuan para po siyang sopa kaya talagang magiging comfortable ang inyong riding. At meron pa pong built-in na 2 speakers dito po sa magkabila. At meron naman po itong fuel tank capacity na 21 liters at mayroon naman po siyang fuel consumption na 18.5 km
km per liter. At ang Honda Goldwing ay meron po itong 1,833 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled, 4-stroke, 24 valve, single overhead cam flat 6. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 93 kW at 5,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 169 Nm at 4,500 RPM. At ang seat height naman po ng maxi scooter na ito ay may taas na 745 mm, may ground clearance na 129 mm, at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 388 kg. At ang kagandahan po ng maxi scooter na ito ay pwede po siyang manual at automatic. Mayroon po itong 7-speed forward at mayroon din po itong reverse. Malapad po ito pong ating pillion step para sa ating rider at mayroon naman po itong die-cast na side stand at mayroon din po itong tubular na metal na center stand. At napakaganda po ng pagkakadesign nito pong kanyang pillion step para sa ating back rider dahil hindi po natin halata na mayroon po siyang pillion step dyan. At napakaastig po pala ng pagkakadesign nitong kanyang mga tail light at included na po rito yung kanyang mga turn signals. At mayroon po pala itong dual exhaust dito sa kanan, mayroon din po itong dual exhaust dito sa kabila. At ito po ay naka-single rotor disc brake at ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 200 by 55/16. At ito po ay equipped with traction control at naka-dual channel ABS na rin po ito. At ang kagandahan po nito pong kanilang Honda Goldwing ay meron na po itong built-in na side box, napaka-astig, metallic white naman po yung kanyang color. At may nakalagay naman po rito na Goldwing na 3D emblem. At mayroon na rin po itong built-in na top box o hindi nyo na kailangang bumili dahil nga po integrated na ito. Straight out from casa, mayroon na po kayong mga lalagyan. Dito naman po sa bandang gitna may nakalagay po rito na Honda 3D emblem. Combination po pala ng black, red at white, ito pong kanyang built-in na top box. At ang presyo po ng Honda Goldwing ay nagkakahalaga po ito ng 2 million pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 724,432 pesos. Honda ADB 350. Mayroon po itong full LED na headlight, may split na daytime running light. At located naman po rito sa itaas, ito pong kanyang LED na turn signals. Clear color naman po ito pong kanyang windshield at ito po ay adjustable. Naka-inverted telescopic forks dito sa harapan, habang naka-dual sub-tank shock absorber naman po dito sa likuran at ito po ay adjustable. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper dito sa harapan with ABS. Habang naka-single disc brake, single pot caliper naman po dito sa likuran with ABS. May sukat na 120 by 70-15 dito sa harapan, habang mayroong sukat na 140 by 70-14 dito sa likuran. At ito po ay naka-mags type at naka-semi dual purpose pattern tires ang mga gulong. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 11.7 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 30 km per liter. Naka-fully digital meter panel display, naka-naked handlebar, at ang kanya naman pong mga button selectors, mayroon po itong passing light, may additional navigation button para sa meter panel display, mayroon pong on and off ang kanyang traction control, may high beam and low beam turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button at ang kanyang electric starter. At mayroon na din po itong handguard. Ang lapad po talaga at napakaastig ng dating nito pong kanyang upuan. Combination po ng black at gray ang kanyang seat cover. May nakalagay naman po na ADB 350 gold color na 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Black color naman po, ito pong kanyang integrated na grab bar. Combination po ng black at gray ang kanyang CVT cover at may naka-intact naman po rito na Honda. Naka-smart keyless system ang ignition. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Malapad din po ito pong kanyang Fillion board with footrest extension. At mayroon po itong rubber cover on top na anti-slip. At mayroon na din po itong traction control system. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Tubular naman po na metal, ito pong kanyang center stand. Alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Napaka-porma po nito pong kanyang LED na tail light at mayroon pa yang daytime running light sa gilid. At naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Very sporty looks po ang dating nito pong kanyang stock pipe at mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po sa kanyang cooling system. May integrated na mudguard at mayroon po itong 330 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve at nakakapag-provide po ito ng maximum power na 21.5 kW at 7,500 RPM.
habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 31.8 Nm at 5,250 RPM. At mayroon po itong seat height na 795 mm, may ground clearance na 155 mm, may wheelbase na 1,518 mm, at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 188 kg. At ang presyo ng Honda ADB 350 ay nagkakahalaga po ito ng 306,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 91,800 pesos. Honda CBR 650R, isa po itong sports racing bike at mayroon naman po itong napakabangis na headlight design. Mayroon pa po itong split na daytime running light dito sa bandang itaas at dito naman po located dito pong kanyang mga LED na mga turn signals. At ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Gumagamit po ito ng dual rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. White type na black color naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang size po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70/17. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 15.4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 20.9 km per liter. Ang ganda rin po pala nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. At ang Honda CBR ay meron po itong 649 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled, 4-stroke, 16-valve, dual overhead cam, inline 4-cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 70 kW at 12,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 63 Nm at 9,500 RPM. At ang seat height po ng motor na ito ay may taas na 810 mm, may ground clearance na 130 mm, at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 208 kg. Mahaba po ang pagkakadesign nito pong kanyang tail light at dito naman po located dito pong kanyang mga turn signals na nakapop up. LED na po lahat yan. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Matte black color naman po ito pong kanyang mag wheel na white type. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 180 by 55/17. At ang kagandahan po ng sports racing bike na ito ay equipped na po ito ng Honda e-clutch. Naka monoshock absorber ang kanyang rear suspension at gumagamit po ito ng die-cast na swing arm at mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo po ng Honda CBR 650R na e-clutch version ay nagkakahalaga po ito ng 594,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 219,750 pesos. At ito po palang Honda CBR 650R ay mayroon po itong 2 model variation. Mayroon po tayong e-clutch which is ito nga po itong kulay red na ating ni-review. At pangalawa, ito naman pong black color. Ito naman po yung Honda CBR 650R na standard version. 2024 model po ito. Ang price naman po nito ay nagkakahalaga po ng 554,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 205,392 pesos. At bukod po dyan ay meron pa po pala sila ritong available na Honda CBR 650R na black color at ito po yung 2023 model. At ang price naman po nito ay nagkakahalaga po ito ng 549,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 203,598 pesos. Honda CB500F, mayroon po itong attractive na headlight design. Dito po sa bandang itaas located ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay equipped with inverted telescopic fork at naka-dual rotor disc brake na naka-flower design. Matte black color naman po ito pong kanyang cast wheel na Y design. At ito pong kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70/17. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at equipped na rin po yan ng HISS. At ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 17.1 liters at mayroon po itong fuel consumption na 28.6 km per liter. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. At ang astig din po nito pong kanyang upuan, mas mataas po itong upper part nito pong ating back rider at mayroon na rin po siyang belt dyan at may susian po rito sa gitna. At ang Honda Big Bike po na ito ay mayroon po itong 471 cubic centimeter engine displacement, naka-liquid cooled, 4-stroke dual overhead cam, parallel twin engine at nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 35 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 43.2 Nm
at 6,500 RPM. At ang seat height naman po ng motor na ito ay may taas na 789mm, may ground clearance na 144mm, at mayroon naman po itong bigat na 189 kilograms. Triangle shape naman po ito pong kanyang tail light at nandirito naman po located ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design. Matte black color naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60/17. At mayroon naman po itong dual exhaust at gumagamit po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang presyo po ng Honda CB500F ay nagkakahalaga po ito ng 379,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 142,576 pesos. Honda Rebel 500. Mayroon po itong rounded shape na headlight design. Gumagamit po ito ng 4 projector lights. At ito pong kanyang mga turn signals ay bilugan lang din dahil nga ito po ay isang classic bike. At equipped naman po ito ng traditional na telescopic fork, black color. At mayroon naman po itong single rotor disc brake along with 2-pot caliper. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color. At ito naman pong kanyang gulong is naka-semi dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 130 by 90/16. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 11.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 27 km per liter. Ang cute po pala nitong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. At ang Honda Rebel ay mayroon pong 471 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled 4-stroke dual overhead cam parallel twin with 8 bulbs. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 33.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 43.3 Nm at 6,000 RPM. At ang seat height naman po ng motor na ito ay may taas na 690mm, may ground clearance na 136mm, at mayroon naman po itong bigat na 191 kilograms. Oblong naman po ito pong kanyang LED na tail light, bilugan naman po ito pong kanyang mga turn signals, at ito po ay equipped with dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At equipped po ito ng tubular metal na swing arm. At ito pong kanyang mag wheels is matte brown color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 150 by 80/16. Naka-single rotor disc brake with single exhaust. At equipped na rin po ito ng dual channel ABS. At ang presyo po ng Honda Rebel 500 ay nagkakahalaga po ito ng 399,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 149,755 pesos. Honda XADV 750. Grabe, napakaastig po nito pong kanyang headlight design. May split pa po siya sa bandang gitna na daytime running light. At adjustable naman po ito pong kanyang clear na windshield. At dito po located ito pong kanyang mga turn signals na LED. At equipped naman po ito ng inverted telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Grabe, gold color po yan. At ito po ay naka-dual rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. At ito po ay naka-spokes rim set dahil nga po itong adventure scooter na ito ay pang touring. Naka-dual purpose pattern tires po ito pong kanyang mga gulong. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70/17. Naka-fully digital meter panel display, naka-smart keyless ang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At ang kagandahan po nito pong adventure scooter na ito ay pwede po siyang manual at automatic. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 13.4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 28.3 km per liter. Ang lapad po nito pong kanyang upuan at mas mataas ito pong ating back rider seat. Naka-two-tone color combination po pala ito pong kanyang seat cover na black at gray. At malapad po itong kanyang pillion board at ang kagandahan niyan ay mayroon po itong footrest extension. At ang Honda XADV ay mayroon pong 745 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled 4-stroke 8-bulb single overhead cam parallel twin cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 43.1 kW at 6,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 69 Nm at 4,750 RPM.
At ang seat height naman po ng adventure scooter na ito ay mayroong taas na 820mm, may ground clearance na 162mm, at may bigat naman po itong 237 kilograms. Ang astig din po ng dating nito pong kanyang tail light dahil meron po siya ritong malapad na daytime running light. Nakapop up naman po itong kanyang mga turn signals at LED na po lahat ng kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. At equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. At gaya po ng sabi ko sa inyo, ito po ay naka-dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60-15. Naka-diecast naman po ito pong kanyang swing arm at equipped po pala ito ng monoshock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. At napaka-sporty looks po ang design nito pong kanyang single exhaust. At ito po pala ay naka-chain drive. Mayroon na rin po siya ritong chain protector. At ang presyo po ng Honda XADV 750 ay nagkakahalaga po ito ng 839,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 307,692 pesos. Honda Hornet 1000. Mayroon po itong full LED na dual projector lights. May split na daytime running light na nagsisilbi nitong mga kilay. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang LED na turn signals. May clear color na little visor. At ito po ay gumagamit ng 41mm Showa brand USD telescopic fork dito sa harapan, habang gumagamit naman po ito ng Öhlins monoshock damper ProLink swing arm. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 17 liters at mayroon po itong fuel consumption na 17 km per liter. At ito po ay equipped with 310mm dual rotor disc brake dito sa harapan with ABS, habang gumagamit naman po ito ng 240mm single disc brake dito sa likuran with ABS. At mayroong sukat na 120 by 70-17 dito sa harapan, habang mayroong sukat na 180 by 55-17 dito sa likuran. At adjustable na po ito pong kanyang brake lever, maliban lang po rito sa kanyang clutch. Naka fully digital meter panel display at gumagamit naman po ito ng mechanical key para sa kanyang ignition, at equipped na po ito ng HISS. Naka naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, mode selector, at may additional navigation button para sa meter panel display. Nandirito yung kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button, at ang kanyang electric starter. At ang astig po nito pong kanyang upuan, may partition sa gitna. Separated po ito pong ating back rider seat at mayroon naman po itong susian dito sa gitna. Naka-diecast ang kanyang swing arm at ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Mayroon na po itong assist in sleeper clutch at quick shifter. Tubular naman po na metal ito pong kanyang side stand at wala po itong center stand. At ito po ay equipped with Honda Selectable Torque Control. Alloy po ito pong ating mga foot pegs para sa ating rider at back rider. At mayroon po itong integrated na mudguard at chain protector. Naka full LED po ito pong kanyang taillight na diamond shape at naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Combination po ng black at gray ito pong kanyang exhaust pipe at mayroon po itong single exhaust. Diecast naman po ito pong kanyang foot brake. At ito po ay mayroong 1,000 cubic centimeter engine displacement, naka-inline 4-cylinder dual overhead cam, 4-stroke with 16 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 113 kW at 11,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 105 Nm at 9,000 RPM. At mayroon po itong seat height na 809mm, may ground clearance na 134mm, may wheelbase na 1,456mm at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 211 kilograms. At ang presyo ng Honda Hornet 1000 ay nagkakahalaga po ito ng 750,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 225,000 pesos. Honda XADV 750. Mayroon po itong full LED na dual projector lights, may split na daytime running light at included na rin po dito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. Clear color naman po ito pong kanyang windshield at ito po ay adjustable.
At ito po ay gumagamit ng 41mm Showa brand USD fork dito sa harapan. Habang gumagamit naman po ito ng monoshock damper ProLink 150mm travel dito sa likuran. Naka-dual rotor disc brake with 4-piston brake caliper dito sa harapan with ABS. Habang naka-single disc brake single pot caliper naman po dito sa likuran with ABS. At mayroon naman po itong sukat na 120/70/17 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 160/60/15 dito sa likuran. At ito po ay naka-spokes rim set at naka-dual purpose pattern tires ang mga gulong. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 13.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 28.3 km per liter. At ito po ay mayroong 5 inches TFT fully digital meter panel display, naka-naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, mode selectors, navigation button, horn, turn signal selector, rest and set button at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, DMN button, hazard, cruise control at ang kanyang electric starter. At adjustable naman po ito pong kanyang mga brake levers. At mayroon na din po itong handguard. Maganda na rin po ang dating nito pong kanyang upuan. Naka-camelback seat na rin po ito at combination po ng black at gray ang kanyang seat cover. At mayroon na din po itong traction control system. At ito po ay equipped with 6-speed dual clutch transmission. Naka-smart keyless system ang ignition. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. May built-in na USB charging port. Maluwag po ito pong kanyang pillion board at mayroon po itong footrest extension at mayroon pa po itong alloy cover on top. Silver color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. At ito po ay equipped with side stand engine cutoff switch. Tubular naman po na metal, ito pong kanyang center stand. Alloy po ang ating pillion step para sa ating rider at ganun din po para sa ating back rider. Napaka-porma po nito pong kanyang LED na taillight at mayroon pa yang daytime running light sa gilid. At nakapop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay gumagamit ng die-cast swing arm. Black color naman po ito pong kanyang chain cover. Sporty looks po ang dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po sa kanyang cooling system. At ito po ay mayroong 745 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka-inline 2-cylinder overhead cam, 4-stroke with 4 valve per cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 43.1 kW at 6,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 69 Nm at 4,750 RPM. At mayroon naman po itong seat height na 790mm, may ground clearance na 135mm, may wheelbase na 1,578mm, at mayroon naman po itong kabuang bigat na 237 kg. At ang presyo ng Honda XADV 750 ay nagkakahalaga po ito ng 849,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 254,700 pesos.